Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome na welcome din po kayo and thank you po sa inyong pagbisita. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan po natin ang mga messages ninyo ngayon for September 23. We have number 6, contract. Ayan, so maraming kontrata, maaaring pipirmahan ang iba sa inyo dito, Cancer. Or maybe, you know, isang kontrata, no? Isang klaseng legal document ang you are going through right now. Maaaring ganun din ang sitwasyon ng iba, no? This could be marriage contract for some of you, Cancer. Maaaring merong ikakasal dito, no? Sa inyo, meron ako nakikitang civil wedding. For some of you dito, maaaring around this time na ang kasal or maaaring malapit na or maybe pinagpaplanuhan ng kasal na yan. But definitely, there is going to be marriage happening for some of you. Maaari din na may naririnig akong lease, no? Maaring meron kayong kontrata ng lease na pipirmahan dito. Maaring sa tirahan ninyo yan, no? Or maaaring lease ng sasakyan, maaaring ganun din ang pipirmahan ng iba sa inyo. This could also be bagong kontrata sa trabaho, maaaring ganun din, or proyekto, no? For some of you dito, Cancer. But definitely, there is contract talaga na pipirmahan kayo. We have Healer of the Ages. Ayan, Cancer. Ang iba sa inyo dito, maaaring nagpapagamot, no? Maaaring may mga treatment na ginagawa, and healing energy is coming your way, no? Yung parang healing energy will be flowing through you around this time, Cancer. Maaari din na kayo ay isang healer, no? Maaring yun din ang inyong ginagawa, maaring yun din ang inyong ginawang career. Kumbaga, you are a light worker, you are a healer, yung ganon, ano? And then, nakikita ko dito, parang if you are a healer, you are using your hands, no? You are using your energy and hands for healing, no? Maaring you are a Reiki healer, maaring ganon din ang ganap, maaari din na you are a herbalist, no? Na maaring naghihilot-hilot kayo using mga herbals, mga ganon, or maaari din na you are a therapist, no? Maaari you're a physiotherapist, physical therapist, yung mga ganon na talagang ginagamit niyo ang inyong mga kamay. Maaari din dito, Cancer, na you have that healing power and maybe this is a calling for you na it's about time now for you to embrace that healing power. Recognize that you have that, acknowledge that you have that, and embrace it, no? Maaring yun ang purpose ninyo ngayon around this time. Maybe that is your mission, you know, na gamitin na ninyo ang inyong healing powers so that you can heal the world, you can heal the people around you, yung ganon, ano, Cancer? What else? We have man holding a heart. Ayan, wow. So, Cancer, parang very consistent ito sa readings ngayon, linggo. Parang nakailang signs na ako na merong man holding a heart, no? Meron din kayo ngayon. Maaring this person, no, is really, maaring kasama ninyo ito, Cancer, no? Maaring kasama na ninyo ito. So, maaring boyfriend nyo to or maaring asawa ninyo ito that is very supportive of you. Alam mo yun, yung lagi siyang nandyan sa tabi mo, lagi siyang nakasuporta sa kung ano man yung inyong ginagawa, kung ano man ang inyong trabaho, proyekto, endeavor, whatever it is, lagi siyang nandyan. No? Lagi siyang nandyan to support you in any way na makakatulong sa inyo. Parang siya talaga yung parang inspirasyon ninyo, kumbaga, no? Siya yung nagsisilbing napakalaking inspirasyon ninyo sa inyong mga ginagawa. And aside from that, very supportive of you. Kaya, ano to, yung parang napakalaki din ng puso niya, no? Para sa'yo, sa pagmamahal sa'yo, or sa pagtulong sa'yo, pagsuporta sa'yo. For others of you, Cancer, maybe this person is kaibigan ninyo, or maaaring dati na ninyong kakilala, and this person, maybe, you know, alam ninyong lagi siyang nandyan, matulungin siya sa'yo, very supportive din siya sa'yo, pero maaring around this time, Cancer, if you are still single, maaring ito ay magpahayag ng kanyang romantic interest din sa inyo, no? So, maaring magsasabi na siya ngayon na type ka niya, or liligawan ka niya, something like that, or maybe, you know,
take a move na talaga ito ngayon para ligawan ka talaga, Cancer. So, maaari din ganun ang sitwasyon for some of you, okay? So, we have butterfly. This is change and transformation. So, definitely, there's going to be change na mangyayari dito sa ilan sa inyo, Cancer. Maaring, dahil may bago tayong kontratang pipirmahan, maaring ano yan, bagong sasakyan, bagong tirahan, no? Maaring bagong trabaho, no? Maaring ganun ang mga sitwasyon ng iba sa inyo dito na pagbabagong magaganap, no? What else? We have the G-clef, and napakaganda ng G-clef na ito because this is about peace, this is about tranquility, positive change and new beginnings. So, napakagandang pangyayari ang maaaring mangyari, maaaring mag-transpire sa buhay ninyo sa ngayon. Cancer, maraming pagbabago, and yung pagbabagong yan is positive na pagbabago sa buhay ninyo. Something that is going to create a beautiful scenario sa buhay ninyo, beautiful situation, no? And ang napakaganda pa din dito kasi magiging maayos ang lahat. Kasi magkakaroon na kayo ng tranquility, magkakaroon na kayo ng peace, ng serenity dito, Cancer. Kaya masaya, magiging masaya kayo, magiging masaya ang puso ninyo, masaya ang buhay ninyo dahil meron na kayong peace of mind, no? Mababalot na din kayo ng serenity dito, so talagang everything maybe, you know, is falling into its right place na ang mga pangyayaring sa buhay ninyo, no? So what else? We have Swan. Ayan, very consistent din si Swan. Panay labas din sa mga readings today. So, that is about confidence. That is about determination. This is also about balance. Yung mga ganun ba? And also, about lovers. Kaya maaring si man holding a heart talaga is talagang i-eksena ng bonggang-bongga, no, sa buhay ninyo ngayon, Cancer. Maaring magpapasika talaga yan sa'yo para sagutin mo kung ikaw ay liligawan niya, or magpapasikat din yan sa'yo kung kayo naman ay dati nang magkarelasyon. You know, talagang ipaparamdam niya ang pagmamahal niya sa'yo, ang supportan niya sa'yo in any way, no? So, Cancer, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome na welcome din po kayo. And thank you sa inyong pagbisita. I truly appreciate it. Tignan po natin kung anong mga messages ninyo for today, September 23. Napakaganda naman ni Angel of Love. Ayan. So, ano to? Nagbubukas ng muli kayo ng inyong puso dito for other people, for love, no? Maaaring nanggagaling kayo sa isang relationship dito na medyo yung maaaring nasaktan kayo doon, maaaring may separation nangyari, pero ngayon nakapag-heal na kayo, no? Nakapag-heal na kayo, and pakiramdam ninyo ngayon buo na uli kayo, handa na muli kayong magbukas ng puso ninyo para sa magmahal ng iba, or nagbubukas din kayo ng puso para tumanggap ng pagmamahal ng iba, no? Ganon, Scorpio. And also, dahil pakiramdam ninyo ngayon, buo na kayong muli, masaya na kayong muli, ang puso ninyo ngayon, parang naghilom na talaga. And also, ang iba sa inyo is going to focus on self-love, no? May realization na iba sa inyo dito na mas mahalaga na bago kayo magmahal ng iba, mahalin muna ninyo ang inyong sarili, no? So, yun din ang ganap ng iba dito. You are realizing that it's extremely important to love yourself muna bago kayo magmahal ng iba. Okay? So, we have Healer of Ages. Ayan. So, talagang nag-heal na kayo dito, Scorpio. Sa usaping puso, nakapag-heal na kayo, no? Nakapag-move on na kayo sa ngayon. And you are ready to open up anew, no? Pagdating sa usaping puso, usaping pag-ibig, no? Healed na kayo, totally healed na kayo. Masaya nang muli ang puso ninyo sa ngayon. Kaya handa na muli kayong sumubok, no, ng bagong relationship.
And also, others of you naman dito, Scorpio, maybe you are a healer, no? Scorpio, maybe you are being called now, no? To be a healer, pangatawanan nyo na yan, i-embrace nyo na yung gift ninyo to heal the world, to heal the people around you, yung mga ganon. So, this is really beautiful. Kasi, parang may calling kayo ngayon, no? May calling na kayo ngayon na maaaring naririnig ko confirmation, no? Maaaring ang iba sa inyo dito, you know already na meron kayong healing powers, but maybe hindi kayo sigurado, no? Or maybe nagdadalawang isip kayo because maybe you're thinking kung kaya nyo nga ba. Diba? So, maaaring ganon. But, you know, with this message coming in para sa iyo, Scorpio, maaaring this is a confirmation. Definitely, you are being called to be a healer. You are being called to embrace that power to heal the world, to heal the people around you. And maybe, Scorpio, maaaring ito na ang simula. No? Maaaring ito na ang simula ng pag-step ninyo into that purpose ninyo sa buhay to heal the world, no? Yung ganon. So, what else for Scorpio? We have man holding a coin. Wow! Yung mga ibang signs dito at the end, yung pangatlong card, parang madalas man holding a heart. Dito naman sa inyo, yayamanin, no? Yayamanin. So, there is someone here, maaring bago ninyong makikilalang taong ito, maaring this is dati nyo nang kakilala, this could also be your person, no? That is, very willing to help you sa kahit anumang sitwasyon meron kayo, sa kahit anumang endeavor na meron kayo or personal affairs dito, at lagi siyang nandyan, no? Lagi siyang nandyan. Maaari din na yung person na to is already established in money, career, and finances department din ng buhay niya, no? So, na to, established na, yayamanin na, kumbaga, maaaring may savings na to. Alam mo yun, yung nakakaluwag-luwag na siya sa buhay, no? Yung taong ito, and very supportive of you, no? Maaari din na may romantic interest ito sa inyong Scorpio, no? Maaari din na ito, magpapahayag na to ng kanyang romantic interest sa iyo sa ngayon. Maaaring this person has a romantic interest sa iyo, pero at the same time, no, gustuhin mo man siya or hindi mo siya gustuhin, talagang lagi din siyang nandiyan para nakasuporta sa iyo. Yung ganon, no? Maaari din na meron kang mga bank transactions, maaari din na meron kang mga financial transactions ngayon in a financial institution, and maybe this person is the one na talagang tutulong din sa'yo, no? Para ma-expedite ang mga pinoproseso ninyo, para mabigyang atensyon na kung ano man ang pinoproseso ninyo dyan sa financial institution na yan. So, maaring ganun din ang sitwasyon, Scorpio. We have Swan. Ayan. This is about determination, that is about confidence, that is also about balance, you know, that is also about lovers. Kaya maaari din dito, Scorpio, with the angel of love, with the man holding a coin, maybe there is a new love connection dito na mabubuo, no, between you and another person if you are single, no? Maaring maaring si man holding a coin talaga magpahayag na ng kanyang nararamdaman sa inyo romantically, no, Scorpio, and maaaring magkaroon dito ng pagpasok or pagbuo ng partnership ninyo in love, no? What else? We have peace sign. Napakaganda, Scorpio. Magiging at peace kayo. Kung ano man namang nangyayari sa buhay ninyo ngayon, magiging masaya kayo. Kasi parang everything is falling into its right place, kaya magkakaroon kayo ng peace of mind, tatahimik kayo, magiging maluwag ng inyong pag-iisip, ang inyong mga nararamdaman, there will be tranquility dito na mararamdaman kayo, kaya magiging masaya, magiging maayos siguro dito ang lahat for you, Scorpio, no? We have Queen. Ayan, napakaganda because ibig sabihin nito na meron talagang usaping pera dito. Maaring meron talaga kayong
inaasikasong transactions dito pagdating sa kaperahan, ano? Ay maaring si man holding a coin talaga, maaring katulong ninyo ito ngayon sa pagpoproseso or sa pag-aayos na kung ano man ang inaayos ninyo. Maaring investment yan, maaring loan yan sa bangko or sa kung saan mang financial institution, maaring ganon. And also, you know, this signifies that you are going to start pursuing the things that you really want, no, sa buhay ninyo. Kaya maaring negosyo ang gagawin ng iba sa inyo or sisimulan ninyo around this time, Scorpio, or whatever that is na gusto ninyong simulan, gusto ninyong i-pursue, talagang sisimulan nyo na yan agad-agad, no? Yung parang gano'n, parang grabing excitement ninyo sa bagay na yan and you can't wait to start, no? So good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago po kayo rito, welcome din po kayo. And thank you sa inyong pagbisita. I truly appreciate it. Tingnan po natin ang mga mensahe po ninyo for September 23. Oh, wow. Okay. So, number 5, attachment. There's going to be some change dito, no, na mangyayari sa personal ninyong personal level, no? There's going to be some kind of personal transformation coming in dito for some of you kasi we have number 5. Number 5 resonates with change. So, meron kayong babaguhin dito sa sarili ninyo and it feels like yung attachment ninyo yan to something. Yung unhealthy attachment ninyo to something, no? Maaaring meron ditong overly naman na attachment ninyo sa mga bagay, sa mga sitwasyon, trabaho, no? Relationship, maaaring ganon. And you are going to realize that now na medyo parang hindi na tama, no? Parang hindi na healthy para sa inyo ang attachment na yan. Parang sobra-sobra, no? Or maybe unhealthy na talaga. Kaya maaaring magising na kayo sa katotohanan ngayong Pisces and you're going to step away from that, no? Maaaring yan ang i-create ninyong pagbabago ngayon sa sarili ninyo. May realization kayo na tama na, no? This is not healthy anymore. This is not going anywhere, no? Na mabuti, na maganda sa buhay ninyo. Kaya you're going to detach, no? From whatever that is, okay? So, what else? We have adjacent possibilities. Ayan. So, may mga nakikita kayo dito, no? Dahil magigising na kayo sa katotohanan, may mga makikita kayong posibilidad, no? Mga opportunities and possibilities around you na maaring yun na magi-inspire sa inyo para kumawala na kayo dito sa kung ano man ang unhealthy attachment na ito, no? So, maaring may nakikita kayong mga bagong opportunity na nagbubukas ng pinto para sa'yo, is inviting you na doon ka na, no? Magsimula ka ng bagong buhay, magsimula ka ng bagong trabaho, magsimula ka ng bagong sitwasyon pagdating sa inyong relationship, yung mga ganon. It could be anything, no? Depende sa inyong sitwasyon, but definitely there is other possibilities na nandyan sa inyong harapan, sa inyong tabi, na nag-iimbita sa inyo na magsimula ka ng panibago, no? You start fresh, you start from scratch, whatever it is, no, Pisces? So, what else? Maari din na to na adjacent possibilities na to is pagdating sa, siguro ang iba sa inyo may mga endeavor dito na kino-consider gawin or maaaring may ginagawa na talaga kayo pero maaaring nakafocus lang kayo doon sa kung ano lang ang nandyan sa inyong harapan, kung ano lang yung alam ninyo, maaaring ganon. And may naririnig din akong stagnant. So, maaring kung may ginagawa ang iba sa inyo dito, Pisces, but yung parang na-pending, nahinto, natigil, pansamantala ngayon. And it's because, you know, maaring meron talagang other possibilities dito or opportunity na kailangan ninyong tignan, no? Na maaring yan na makakatulong sa muling pag-usad ng kung ano man yung na-pending ninyong ginagawa. Okay, Pisces? Don't just focus on what you know. No, don't just focus on what you can see.
no? Try to look around. Try to look around. Open your eyes and look around dahil maaaring there is other possibilities talaga around you. Maaaring manggagaling yan sa mga kaibigan ninyo, manggagaling yan sa mga kamag-anak ninyo, yung mga ganon. So, look around, talk to people, you know, dahil maaaring through channel, no, ang pagdating ng possibilities na yan sa inyo. Maaring maikwento sa inyo, maaring mai-refer sa inyo yung mga ganon, no? Goddess of the Moon, there are intuitive messages coming in sa inyo to guide you, no? So, yan, pakinggan ninyo ang inyong intuition. Pisces, be on the lookout for the intuitive messages coming in sa inyo and even your dreams, no? May mga messages dyan na pinapadala ang Divine Universe to guide you. Maaring related yan dito sa dalawang ito. Maaring may pukaw sa inyo na mag-detach ka na sa kung ano mga healthy attachment na yan. Or maaring gabay yan dito para mahanap ninyo yung posibilidad na to na mas makakatulong sa inyong sitwasyon sa ngayon. So, pakinggan ninyo ang inyong intuition. Okay? Pakinggan ninyo ang inyong intuition and even yung mga panaginip ninyo. Make sure that you decode the meaning of those elements na naaalala nyo pa sa inyong panaginip dahil maaring yun ang magiging reference ninyo, magiging gabay ninyo on how you can access these possibilities, no, na makakatulong sa inyong sitwasyon. Okay? So, Pisces, we have baby boy. Ayan. So, this is, new beginning energy. So, maaring meron kayong bagong sisimulan talagang endeavor dito. Maaring yung adjacent possibility nito, maybe you're going to grab that possibility and maybe gagamitin niyo yan or kukunin niyo talaga yan. So, you'll be able to find out kung ano yan talaga. That's what I'm picking up. Maari din ang iba sa inyo dito is welcoming a new baby talaga sa pamilya. Maaring ganun ang sitwasyon din. We have leaf. Ayan. So, yung leaf naman, that is about rebirth. That is about growth, no? Kaya, dito sa detach ninyo from this unhealthy attachment, you are giving yourself an opportunity to grow, no, into the better version of yourself. You're giving that opportunity sa sarili din ninyo na magkaroon ng mabuhay ang tawag dito, makapagbagong buhay. Yon, thank you, Spirit. Makapagbagong buhay, no? So, what else? We have Cupid. Ayan. So, this is about desire. This is about passion. Maaari din na bagong relationship yan. So, we have new beginning energy dito. So, maaari talaga na ang iba sa inyo naman ay magsisimula ng bagong relationship, no? So, maybe that is a romantic relationship na papasukin din ang iba sa inyo dito, Pisces. So, good luck. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.